Mga kababayan, ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Elroy, na sa inyo po ay nangangaral at naglilingkod sa pamamagitan po ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Mga kababayan, tinatalakay po natin ang 7 ways to please God, o yung 7 kaparaanan o mga 7 daan upang tayo'y maging kalugod-lugod, no, sa Panginoon Diyos. Dahil alam po ninyo mga kababayan, alam natin lahat yan, na kapag tayo po ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon, ang sabi nga ay siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So kaya nga po hindi makapagbibigay sa Diyos ng lugod ng walang pananampalataya, dahil ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, no? At hinahanap natin ang Panginoon Diyos. Nais po natin siyang makilala ng lubusan sapagkat siya ang lumikha sa atin. At ang sabi naman niya ay ang pangako niya, gagantimpalaan niya tayo. Tinalakay na po natin yung una, yung unang way, no? Para po tayo maging kalugod-lugod sa Diyos ay yung obedience o obey God. At yung pangalawa ay yung pong repentance o yung pagsisisi. Ngayon po naman ang ating tatalakayin na pangatlo, no, na para po tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos upang tayo po ay Kanyang kalugdan at Kanya pong pagpalain at ipagkaloob niya sa atin ang Kanyang mga pinangako, no? Dahil sa nais po natin na talagang siya po ay parangalan, no? At yung nga pong pangatlo ay yung pong humility o pagpapakumbaba. Opo, yun po ang narinig po nyo, tama po yan, humility o pagpapakumbaba. Ano po ang nakapagbibigay lugod sa Diyos? Ano po yung pangatlo na binabahagi ko po sa inyo na kung paano po ang Diyos ay mapiplease? Ito po yung pagpapakumbaba. At nasa example po yan ni Lord, no? Ating basahin mga kapatid ang halimbawa ng ating Panginoon na mababasa sa Mateo kabanatang 3, talata pong 13 hanggang sumusunod o 17. Pakinggan po ninyo, ganito po ang mababasa po natin dito po sa ang salita ng Diyos, salin na Biblia na Tagalog na parang kinagalog po yung NLT version o New Living Translation. So basahin ko na po. Sabi po rito sa Mateo kabanatang 3, talata pong 13, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismoan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan nang mabautismoan si Jesus. Umahon siya sa tubig, bumukas ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So kung gusto po ninyong marinig naman po sa English, babasahin ko po sa inyo. Dito po yan sa New Living Translation sa Matthew chapter 3 verse 13. Ang sabi po doon, no, "Then Jesus went from Galilee to Jordan River to be baptized by John. But John did not want to baptize him. 'I am the one who needs to be baptized by you,' he said. 'So why are you coming to me?' But Jesus said, 'It must be done because we must do everything that is right.'" So yan po ang sinabi po ng ating Panginoon. It must be done
because we must do everything that is right. So then John baptized him. After his baptism, as Jesus came out of the water, the heavens were open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and setting on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, I am fully pleased with him." So, I am fully pleased with him. So, sa ating pong mga mananampalataya, sa ating may mga bagong buhay na, no, na ibinigay na natin sa Diyos ang ating pong pagsunod, di po ba? Ang ating pagmamahal. Ano ang kinalugdan ng ating Diyos, Ama sa langit? Pagpapakumbaba. No? Isipin naman ninyo, mga kapatid, di ba? Ang ating Panginoon. Siya po ang Panginoon ng Panginoon. Hari ng mga hari. No? Siya po ay Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa awit, di po ba, patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, bago niya po likhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. So, kita po ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na. Di po ba? Siya ay Diyos na at kayo pa rin ay Diyos hanggang sa katapusan. Bago po niya likhain ang langit at ang lupa. Kaya nga po si Juan na kanyang alagad sumulat po, di po ba, sa 1:1, ang sabi po doon ay nang pasimula naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. No? Ang ating Panginoong Jesucristo ang salita, ang tinutukoy po dyan. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw. At ang sabi po sa talatang 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. So nakita namin, sabi po ni Juan na sumulat, ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. So sa makatwid, no, si Kristo po, sabi nga po natin, ay Diyos. Tapos siya bilang Diyos at anak ng Diyos at siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Tapos pumunta siya kay Juan Bautista upang magpabautismo. Si Juan po ay nagbabautismo ng maraming mga tao kasi si Juan ay sinugo ng Diyos para mangaral ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At nangaral din po si Juan upang ihanda ang puso't damdamin ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas. At siya po ay sinugo din upang magbautismo, magpatotoo at ipakilala ang darating na Mesiyas, ang Kristo, na ang ibig sabihin ay hinirang, ang kaisa-isang anak. Pero pagpunta niya doon, no, palibasa, alam ni Juan na si Jesus ay nauna pa sa kanya sapagkat siya ay anak ng Diyos. Sabi nga ni Juan, bakit magpapabautismo ka sa akin? Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So ito po ang nararapat nating gawin, sabi po ng Panginoon. It must be done because we must do everything that is right. Kaya nung sinabi po ni Jesus yun, na nararapat gawin upang gawin, no, matupad ang kalooban ng Diyos o gawin ang matuwid, binautismoan po siya ni Juan. So, pagpapakumbaba po yan. Kaya po sabi po, ang kinalugdan ng ating Ama, ang ating Panginoon. Dahil ang sabi nga, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. I am fully pleased with Him. No? Nag-iisa po lang siya. Nag-iisa pa lang po si Jesus niyan. Wala pa po siyang alagad o tagasunod. Hindi pa siya nangangaral. Mapagpakumbaba na si Jesus sa piling ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa laman.
At pagsapit po ng kanyang edad na o gulang na 30, pagkatapos ng siya'y mabautismuhan, nagsimula na ang kanyang misyon, yung kanyang gawain, ang kanyang ministeryo na mangaral ng mabuting balita. Yan po yung mababasa natin sa Mateo 4:23 hanggang 5. Ano po ba yung ginawa ni Jesus? Ano po yung ministeryo niya? Kasi po ang sabi po dito sa Lucas 3:21 hanggang 23, babasahin ko po sa inyo mga kababayan. Di po ito sa Lucas 3, pakinggan po ninyo nung anong binanggit po rito. Ang sabi po, one day when the crowds were being baptized, Jesus himself was baptized. Pagkatapos, as he was praying, the heaven opens. Yan po yung, and the Holy Spirit descended on him in the form of a dove. And a voice from heaven said, "You are my beloved Son, and I am fully pleased with you." So yan po yung binanggit naman ni Lucas. Tapos Jesus was about 30 years old when he began his public ministry. Jesus was known as the son of Joseph. So yan po, di ba? Sabi po sa Lucas 3:23, Jesus was about 30 years old when he began his public ministry. So yung ministry po ni Jesus, ang ginawa po niya, yung kanyang misyon, sabi po rito sa Mateo 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo, at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. At naging tanyag siya sa buong Syria at dinala sa kanyang ng mga tao ang lahat ng may sakit, mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman, mga sinaniban ng masasamang espiritu, may mga epilepsya at mga paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Kaya po sinundan siya ng napakaraming tao na nagaling sa Galilea, Decapolis, Jerusalem at iba pang mga bayan sa Judea at maging sa kabilang ilog ng Jordan. So kaya tulad po ninyo ngayon mga kapatid, di ba? Maaring kayo'y kababautismo lang o nabautismo na bilang pagsunod sa ating Panginoong Diyos, no? Bilang pagtulad kay Jesus, no? Dahil tinularan natin si Jesus, at kung si Jesus nga na hindi dapat bautismuhan, pero nagpabautismo dahil ang sabi ni Jesus, we shall do it, no, we shall do all that God requires, no. Itong nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So walang exempted, hindi exempted kahit pa anak ng Diyos. Kaya nagbigay po ng example o ng halimbawa sa atin ang ating Panginoon, at lubos na kinalugdan ng Diyos ang ginawa niyang pagpapakumbaba sa paglapit kay Juan upang magpabautismo. Kaya po walang bahid ng pagmamataas si Jesus, no? Kaya sinabi nga po doon sa ng ating Panginoon, no, we shall do all that God requires. Ito ang nararapat nating gawin, no, upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya po Jesus was truly the Son of God, and there is no one who has pleased God more, no? Kung kaya't ikaw at ako ay kinakailangan makinig at sumunod sa ating Panginoon. Dahil yun nga po rin ang sinabi po ng Ama, kung natatandaan ninyo sa Mateo 17, yung tinatawag po natin na bundok ng Transfiguration, di po ba? Ang sabi po ng Ama doon ay habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakasisilaw na ulap, at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." So kita po ninyo, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Hear ye him. So kita po ninyo, kaya ang ating Panginoong Hesukristo
ay nakakalulugod sa ating Panginoon dahil sa kanyang pong pagsunod o pagpapakumbaba. At yan po ang sabi, we shall do all that God requires. Kaya nga po, tinanong nga minsan ang ating Panginoon Diyos sa sulat po ni Mikas, sa Micah chapter 6, di ba? Kung babasahin po ninyo yung Micah chapter 6, may tanong po doon, what the Lord required of us. Di po ba? Kasi sabi nga ni Jesus, we shall do all that God requires. So, ano ba yung God requires? Katulad nga po, sabi ni Kristo, upang matupad ang kalooban ng Diyos, nararapat nating gawin. Yan ang nire-require ng ating Panginoon. Kailangan nating matupad ang kalooban ng Diyos. Kung kayong anak nga, kung kaya't naging kalugod-lugod sa Diyos, ay tinupad niya ang kalooban ng Diyos. Tayo pa kaya? Kaya ang sabi nga po sa Mikas, basahin ko po sa inyo, ito pong nakalagay sa Mikas, di po ba? Dahil po ang tanong po ay, what can we bring to the Lord to make up for what we've done? No? So kasi yun po yung sumagot ang mga Israelita, no? Ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? So sabi niya, should we bow before God with offerings of yearling calves? Should we offer Him 1,000 of rams and 10,000 of rivers of olive oil? Sabi po rito, mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandagan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? So would that please the Lord? No, matutuwa kaya ang Panginoon? Yung pong pagkakasalin, no? Malulugod kaya ang Panginoon? Matutuwa kaya? Would that please the Lord? Kung hahandugan natin siya ng libu-libong tupa na at umaapaw na langis, ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? So sabi po rito, no, sabi niya, should we sacrifice our firstborn children to pay for the sins of our souls? Would that make Him glad? Matutuwa kaya ang Diyos? Magagalak? Mapiplease kaya ang Panginoon? Ang sagot po ay no. Oh people, the Lord has already told you what is good, and this what He requires. Sabi po, nako, hindi po. Ang sabi, sumagot si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. No, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano po yung kanyang nire-require. Sabi, no, the Lord has already told you what is good, and this is what He requires. Number 1, to do what is right, to love mercy. Number 2, and to walk humble with your God. So sa Tagalog, sabi, ang nais ng Diyos, ang nire-require ng Diyos na matuwid, na mabuti, una, gawin natin ang matuwid, no? Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. So kaya po, yun po yung nais po nating maunawaan, no? Upang tayo po yung kalugdan ng Panginoon, dahil ang nakalulugod sa Panginoon yung pong buong pagpapakumbabang sumusunod sa Diyos. At ang sabi pa doon ay gawin natin ang mabuti, do what is right. Kaya yun yung sabi ng Panginoon, no? We shall do all that God requires. Ito ang nararapat nating gawin. Anong requirement ng Panginoon? Ang sabi ay matupad ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay pairalin natin ang pagkamaawain, gawin natin ang matuwid, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po, andyan, ang linaw po na sinasabi sa atin. No, hindi po yung mga offerings, hindi po yung mga libu-libong mga offerings na ihahandog natin sa Panginoon. Hindi po yan ang makapagbibigay sa Kanya ng lugod sa Kanya, o mag-aalay po tayo ng mga susunugin, maghahandog tayo sa Panginoon ng Diyos ng langit, ng mga material na mga bagay,
no? O yung mga pisikal na mga bagay katulad niyang ihahandog mo yung anak mo para sa kabayaran ng iyong kasalanan, no? Yung panganay mong anak, hindi po, sapagkat tinuruan na tayo ng Panginoon, sabi ni Propeta Mikas, kung ano ang mabuti. The Lord has already told you what is good, and this is what He requires, no? To do what is right, to love mercy, pairalin natin ang pagkamaawain, gawin natin ang mabuti, do what is right, ano, be merciful, yung pagkamaawain, dapat yan pong umiiral, yan pong nagmamayani sa bawat isa sa atin, mahal na mahal natin ang pagiging mahabagin, at yung to walk humbly with your God, yung buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos, nagaya nga po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung buong pagpapakumbaba siya, no, na ginawa niya ang lahat ng mga bagay hanggang sa nagsimula po siyang magpabautismo at siya po ay nagmisyon. Kaya po sabi po ni Santiago na kapatid ni Jesus, di po ba? Kaya ano po ang sabi niya sa Santiago 4:10? Ang sabi doon magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. No? Ano po? Magpakumbaba kayo sa Panginoon at itataas niya kayo. Yun po ay sa English, ganito po ang mababasa sa Santiago chapter 4. Basahin ko po sa inyo mga kababayan at verse 10. When you bow down before the Lord and admit your dependence on Him, He will lift you up and give you honor. So yung pong magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo, yun po when you bow down before the Lord, yung nagpapakumbaba kayo sa Panginoon and admit your dependence on Him, yung inaamin natin na kailangan natin ng Diyos, no? Kailangan natin ng Panginoon dahil tayo po yung nakadepende sa Kanya, no? Siya po ang lumikha sa atin, siya ang nagbigay sa atin ng buhay at lakas, at kung hindi po sa Panginoon, hindi tayo buhay ngayon, o hindi tayo malakas ngayon, o kaya hindi po tayo makakapangaral, makakapaglingkod gaya ng ginagawa ko po ngayon sa inyo mga kababayan. Kaya nakadepende po tayo sa Panginoon. Yan po'y nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. At kung nakadepende tayo sa Panginoon, no, when you bow down before the Lord and admit your dependence on Him, no, yung tinatanggap natin, inaamin natin na kailangan natin ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi natin isasabihin sa atin na sarili na hindi ko kailangan ng Diyos. No, pagmamataas po 'yun, di po ba? Kaya ngayon kung ang kinalulugdan ng Diyos ang mababang loob, ano ang kinamumuhian ng Diyos? Basahin po natin yung sagot sa sulat na sa isa sa pinakamatapang na alagad ni Jesus dito po sa Biblia, sa unang Pedro kabanatang 5. Tingnan po niyo yung sinabi po ni Apostol Pedro tungkol naman dun sa kung ang kinalulugdan ng Diyos ay yung magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ano naman ang kinamumuhian ng Diyos, yung kabaligtaran ng pagpapakumbaba? Ano po ang sabi po rito? At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ng mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa, dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Kung sapita po ninyo, darating ang araw, pararangalan ka ng Panginoon. He will lift you up and give you honor. Yan po yung sabi ni Santiago. At kay Pedro, sinabi po naman niya na kapag tayo po ay nagpapakumbaba, no, kinakaawaan tayo ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ay nahahabag sapagkat siya, kapag ang Diyos ay nagalak sa atin o natuwa sa atin, di po ba? Siyempre, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Yan po ang sinasabi po sa banal na kasulatan. Kaya napakalinaw po mga kababayan na
sa atin ay sinasabi ng Panginoon na ang nakalulugod sa Kanya yung tayo po yung sabi po lahat ng mga mananampalataya magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. So kita po ninyo lahat po ng mananampalataya, wala pong exemption din po basta't ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya sa ating Panginoon na Hesukristo. Sabi, and all of you serve each other in humility. So serve each other in humility. Magpakumbaba kayo, no? At maglingkod sa isa't isa. Amen po ba? Napakalinaw po yan, no? Sapagkat sabi po rito, God sets Himself against the proud, but He shows favor to the humble. Kaya po pinagpapala ng Diyos ang mga humble na mga mananampalataya, no? Dahil ang sabi po rito, kinakawaan niya ang mga mapagkumbaba. Nahahabag ang Panginoon, naaawa siya, kaya tinutulungan niya tayo. Sabi po rito, nagpapakita siya ng pabor, no? Favor, no? You are not deserving to receive this, pero dahil sa ikaw ay mapagkumbaba, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. He will lift you up. At sabi, yung pangang nagmapagmataas, hindi kinakawaan ng Diyos, no? Kinamumuhuyaan ng Diyos ang mga mapagmataas. No? God set Himself against the proud. Kaya po, tayong lahat, sabi po, all of you, kayo pong lahat ng sumasampalataya, serve each other in humility. No? Magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Amen po ba? Kaya po, napakalinaw po rito na palibasa po si Jesus ay ang ating Panginoon at naranasan po ni Apostol Pedro, no, kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoon, kaya naisulat niya at bakit po nila binibigyan ng diin ang tungkol sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Kasi po di po ba yung mga alagad ay minsan nung magkakasama ay sila po ay nagtalo-talo, no? Kaya po pinapaliwanag ni Apostol Pablo yung pagpapakumbaba kapag ka naglilingkod. Kasi po pala may pangyayari itong mga alagad, no, nakasama ni Jesus, yung 12, madalas magtalo-talo at sa kanilang pagtatalo-talo nagbibidahan sila at sa kanilang pagmamagalingan sa isa't isa hanggang sa nag-aaway na sila sa kanilang mga salita, no, nagkakainitan na yung pagdidebate nila, no, at ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang pinakadakila o kikilalaning the greatest, no, yung pinaka sa kanila dakila. Dito po yung mababasa sa Lucas 22. Ang sabi po ng talata ng Biblia, no, nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, sa mundong ito, ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasasakupan nila. At ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat maging ganoon. So, hindi po ganoon po ang sabi ng ating Panginoon. Dito raw po sa mundo, yung hari, pinapanginoon. Pinapanginoon siya ng mga nasasakupan siya. No? At ang mga may kapangyarihan, gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. No? Yung mga may kapangyarihan. Di po ba? Yung mga pinuno, yung mga lingkod. No? Yun po yung sinasabi dito sa Lucas 22. Pero sabi pa ng Panginoon, ngunit hindi kayo dapat maging ganon. No? Yan po yung mababasa sa Lucas 22, talata pong 24 hanggang sa sumusunod. Sabi po doon sa 26, tungkol po doon sa English, babasahin ko sa English, ano po? Sabi po rito,
In this world, the kings and great men order their people around, and yet they are called friends of the people. No? So kita po ninyo, in this world, the kings and great men order their people around, and yet they are called friends of the people. But among you, those who are the greatest should take the lowest rank, and the leader should be like a servant. So kita mo yung pong ang sabi po, sapagkat sino ba ang mas mataas? Ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, ang pinaglilingkuran. Di po ba? Ngunit naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Kita po ninyo? Kasi ang mas mataas ay dapat magpakababa at ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Kaya nga, sa church, di po ba, servanthood, leadership by servanthood, di ba? Ang pagiging tagapanguna, ang pagiging leader sa atin, no, sa spiritual, mali na kagayahin yun sa mundo. Ang mas mataas ay dapat magpakababa. Hindi ganoon kasi sa mundo, di po ba? Ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. So, sino ba raw po ang mataas? Sinagot siya, no? Ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, ang pinaglilingkuran ang mas mataas. Di ba? Kasi lingkod ka lang. Ako ay pinaglilingkuran mo. Kumbaga, katulong ka lamang, di ba? At ikaw ay alalay o ikaw ay kasambay. Ako ang amo mo. Sino mataas? Siyempre, yung amo, yung boss. Ngunit, sabi ng Panginoon, naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Kita po ninyo ang halimbawa ng ating Panginoon. Naglilingkod ako sa inyo kahit ako ang Panginoon ninyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Di po ba? Those who are the greatest should take the lowest rank, and the leader should be like servant. So, leader like a servant. So, sabi po ng ating Panginoon, normally, the master sits at the table and is served by servants, but not here, for I am your servant. No, I am your servant, sabi ng ating Panginoon. Ako ang inyong lingkod. Kaya kung napapansin nyo sa aking opening statement, sabi ko po nga sa inyo, ay ako po ay inyong lingkod na naglilingkod sa inyo. Di po ba? Kaya po sa banal na kasulatan, no, ang nakapagbibigay sa Diyos ng katuwaan at nagbubunsod sa Diyos para po tayo po ay pagpalain ay yung sabi nga no, pagpapakumbaba, tapos matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil yan po yung huling babasahin ko po sa inyong talata sa Biblia, dito po sa Hebreyo. Ang sabi po nga dito mga kapatid, sa Hebreyo kabanatang 13, talata pong 20. Ang sabi po ng sumulat na o may akda ng Hebreyo, sabi po sa talatang 20, idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastol, at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan, at sa pamamagitan ni Hesukristo, naway gawin niya sa atin ang kaluglugod sa kanyang paningin. So kita po ninyo, kailangan po natin ang Panginoon. No? Sabi po ay ang benediction po ni kung si Apostol Pablo ang sumulat nito, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. So kaya kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan natin si Jesus. Kasi kung talagang nais po natin masunod ang kalooban ng Diyos, kailangan natin si Jesus. At sa pamamagitan ni Kristo, sabi, at sa pamamagitan ni Hesukristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. So kung hindi po sa ating Panginoong Hesukristo natutulungan po tayo, hindi po nating magagawa ang kalugod-lugod sa kanyang paningin.
Dahil nga po, tao lamang tayo po ay mahina, tayo po ay nagkakasala. Ngunit salamat sa Panginoon dahil nga rin po sa pamamagitan ni Kristo, nagawa natin na maging kalugod-lugod sa Kanya. Tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay kumilala sa Kanya. Hindi lang po basta tayo po ay kumilala sa Panginoon o kilala natin si Jesus, na parang kilala natin ang ating mga magulang, mga kapatid, di po ba? Hindi po lamang ganoon, kundi kilala natin ang ating relasyon sa kanila, ang ating pong kaugnayan sa kanila. Ganun po yung pagkakilala natin na dapat sa ating Panginoon, hindi yung kinamulatan lang natin na tayo ay kasama sa isang reliyon. Hindi po ganoon, kundi ang sabi po ng banal na kasulatan, malinaw po dito mga kababayan, and may the God of peace, sabi po, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, equip you, no? And may the God of peace equip you with all you need for doing His will. So basta po talaga ang layunin po natin ay gawin ng tama, gawin natin ang kalooban ng Diyos, no? Talagang ipagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan natin, no? And may He produce in you through the power of Jesus Christ all that is pleasing to Him. So sa pamamagitan po ng ating Panginoon, no, ang sabi po, He will produce in us, no, lahat ng inyong kailangan ibibigay ng ating Panginoon para maging kalugod-lugod tayo sa Kanya, sa Kanyang paligid. Amen po ba? Kaya po, naway maunawaan natin at matanggap natin na ang Panginoon ay kailangan natin. At ito nga po, pinag-aaralan natin at nabasa natin na ang Diyos ay kailangan tayong tulungan, ipagkaloob sa atin ang kailangan natin. Kaya yun nawa ang dalangin ko sa inyo, yun din nawa ang idalangin po natin, na tayo po'y lumapit na buong pagpapakumbabang nananalangin sa Panginoon, na humihingi ng tulong, no? Sapagkat pangako niya sa atin na kapag tayo lumapit naman sa Kanya, ang sabi po sa banal na kasulatan, pag lumapit tayo sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya sabi po, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos, dahil tiyak po matatanggap natin ang awa at biyayang makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Dahil nga po lumalapit tayo sa Panginoon, kitang-kita niya sa ating puso, sa ating pong buhay, na talaga pong yung nire-require niya sa atin ay ginagawa po natin. Hindi po ba? Kaya po napakabuti po na hindi po yung kung anumang handog na pisikal, material, pinansyal. Ang nais po ng ating Diyos sa atin ay yung isuko natin. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin niya. So kita po ninyo na kailangan natin ng Panginoon. No, ayan yung sabi, naway ibigay sa inyo ng Panginoon, may the God of peace, no, equip you all you need for doing His will. Kung hindi po tayo i-equip ng Panginoon, kung hindi ibibigay sa atin ng Panginoon yung makapagpapatibay sa atin, no, yung lahat ng kailangan natin, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil tayo nagpapakumbaba, no, ang sabi nga po niya ay magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. Aminin natin, dumepende tayo sa Panginoon. At yan po ang sabi ng banal na kasulatan, no?
Huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. No? Ang Diyos po, pabayaan natin, no, na baguhin tayo ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbabago ng ating pag-iisip, tutulungan tayo ng Panginoon na baguhin ang ating isip. No? Yan ang hilingin natin para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos ay kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya sabi nga natin, ang kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon po ay yung baguhin tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos para magawa natin, malaman natin at magawa natin ang kalooban ng Diyos. At tiyak na ang kalooban ng Diyos, yun po'y mabuti, yun po'y perfect, ganap, at kalugod-lugod sa Kanya. So hanggang dito na muli, pagpalain po kayo ng Panginoon, naway nakapulutan po natin ang aral at sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon.